Hello guys, ako nga pala si Yuri Choi at ngayong gabi nito, nandito tayo sa isang gusali kung saan ay babalikan natin yung mga sinasabing kwento na napapaloob dito sa building na to. Alam naman natin na sa bawat gusali ay merong mga kanya-kanyang kwento ng kababalaghan at isa yan sa mga babalikan natin. Gaya na lamang ng isang silid na ito dito kung saan ay merong sinasabing nagpakita at nakuhaan pa ng letrato. So susubukan natin kung meron tayong makukuha dito sa ating camera. Tara, silipin natin. Etong buong side ng building na to, etong office na to, sa umaga punong-puno ng mga empleyado. Pero kapag kumakagat ang dilim, dito wala ng tao at tanging mga ibang elemento na lamang ang gumagala-gala. Sabi nila dito sa side na to, dito mismo, yan, pakita natin, dito mismo sa side na to, kaya natatakpan na ito dahil umano sa nakitang isang image dito banda na nakuhaan pa nila ng letrato. Isang image ng isang lalaking nakabarong Tagalog. Sabi na ang mga workers natin dito ay kumbaga nagkakaroon sila ng dinatrabaho sa gabi. So dito nakita nila, nung nag-selfie sila, sinasabi na meron silang nakuhaan dalawang image. Isa na nga doon ay yung sinasabing nakabarong. Dito naman sa gawin ito, sinasabing nagkaroon ng kaguluhan sa opisinang ito dahil sa isang kakatuwang nangyari sa isa sa mga empleyado. Isang empleyado na ito, sinasabi na meron siyang third eye na tinatawag. Normal sa kanya ang makita ng mga kung ano-anong nilalang, mga multo, mga espiritu. At doon sa mismong CR na yun, napapasukin natin mamaya, isasama ko kayo, doon niya raw nakita itong isang nilalang na nung dinaanan niya ay nag-iba ang kanyang pakiramdam. Itong empleyadong to, bigla na lang, nag-init ang buong katawan, nag-collapse. Tara, samahan niyo ko at tingnan natin yung sinasabing CR kung saan may iba't ibang mga nilalang. Tara. So dito sa pintuan na ito, dito sinasabing nakita niya yung isang nilalang na nakatayo dito mismo sa pintuan. At nung dinaanan niya ay nag-iba ang kanyang pakiramdam dahil umano sa nilalang na yon. Makikita niyo dito, mayroong salamin dito. Sinasabi nila bawal na bawal na kapag sa isang pintuan ay meron kang kaharap na salamin. Siguro nasa isang area dito yung salamin na po. Dati, nung hindi pa inayos itong CR na to, meron tayong salamin dito. So nakikita yung pagpasok mo dito sa CR. At meron kaming isang empleyado, ito kasamahan talaga namin, na naka-experience ng kakaiba dito sa CR na to. Kasi, nung habang nag-uugas siya dito, sa lababo, dito yung salamin, ay meron siya nakitang isang babae na biglang dumaan sa kanyang likuran. At nung hinabol niya, wala siyang nakitang tao. Hindi na rin naman nakapagtataka na mayroong mga kakaibang kwento dito sa building na to. Kasi, nung unang panahon, bago pa naitayo itong building na to, sinasabing yung kinatitirikan na lupa ng building na to ay dating sementeryo kung saan ay tinatapon yung mga bangkay ng mga sinaunang tao, ng mga Hapon, mga sundalong Hapon. Yun, kaya marami mga kwento-kwento dito. Sinasabi pa ng ilan na meron silang mga naririnig na batang tumatakbo-takbo dito. Yun yung mga naririnig nating kwento ng mga naka-experience na dito sa loob ng building. Yung may isang pangyayari
night shift din yung mga empleyado nun. Habang nagtatrabaho yung mga empleyado, ay meron silang narinig at nakitang batang tumakbo. Wala lang dun sa isang empleyado nung nakita niya. Pero nung pagbaba niya, sa kanya naisip na madaling araw na yon, bakit meron pang bata dito sa loob ng building. Natatandaan mo kung ano yung nangyari sa'yo dito mismo? Pwede mo bang ikwento sa amin ano yung eksaktong nangyari kung mabalikan mo? Pwede ko ibalik yung ano. Pero yung petsa nakalimutan ko na. Sige kuya, kung ano lang yung Sunday yun, Sunday. Mga 4 around, mag-5 na yun siya. Pumasok ako para kumuha ako ng tubig. Kasi naubusan kasi kami ng tubig dun sa labas. Kaya pumasok ako dito. Hindi, pagkuha ko ng tubig, binagsakan ako ng pinto. Parang palit si tata to. Pagtingin ko wala namang tao. Lakas yung bagsak, tapos wala naman hangin. Lakas yung bagsak, tapos wala naman hangin. Tapos pag ko ng pintuan, mabigas man siya, hindi siya magaan magbigat. Sabi ko, imposible pag hangin. Wala naman hangin pumasok. Then, tinignan ko yung kasama ko mag-isa, baka yung nasa isip ko parang inano ako ng kasama ko. Parang siya na gano'n. Tingin ko, doon naman siya, wala naman. Walang mag-isa. So wala talagang tao? Wala talaga. Anong naramdaman mo nun? Siyempre, takot. Anong ginawa mo kuya? Wala na lang, lumabas na lang ako. Tapos, sinabi ko sa kasama ko, ikaw yung nagsara doon? Sabi niya, dito lang ako. Hindi ako umalis dito. Sunday yun. Walang katao-tao. 2 lang kami. Sa kasalukuyan, nagbago ng itsura ng building na to. Ang dami ng renovations na ginawa. Pero dati, katulad ng lugar na to dito, merong CR dito. Na kung saan ay marami rin kwento na napasa-pasa na sa mga empleyado dito. Sinasabi na merong isang gabi ng security guard habang umiikot siya dito, may nakita siyang isang empleyado na kakilala niya na pumasok sa loob ng CR. Pero nung tinanong niya yung mismong empleyado, hindi daw siya yun. So, kung pagsusumahin natin yung mga storya, parang lumalabas na merong doppelganger dito sa lugar na to. Doppelganger na ibig sabihin, ito yung mga gumagaya sa maitsura, sa pangangatawan, ngunit hindi sila nagsasalita, nagpapakita, oo. Tingnan natin. Minsan natakot talaga ako dito pag bilang dito sa loob. Marami silang dito. Marami silang kwento-kwento. Kasi ito yung dating ito yung dating opisina ng unit namin. So dito sinasabi may mga tumatakbo. Merong nasa-staff ng feet. Dahil nga sabi nila, dito daw nailibing yung mga sundalo dati. Ang isa ka talaga makatakot ko talaga.
sa taas may mga experiences yung iba nating kasamahan na bigla na lang nag-operate or nag-on yung mga machine, yung mga equipment, printing machines, ganun. Go. Sige, dito kuya, ano yung experience mo dito sa hall na to? Dito Yung tapos na ako nag-check ng lahat ng mga ano. Kasi minsan yung mga printer, panel kung ino-off namin yan. So, bali na-clear ko na yung lahat. Pumunta na ako dito sa may breaker. Ino-off ko na yan. Hindi ko pa na-off. Parang hindi ko na gano'n, may nag-sumusut-sut. Nasaan ka lang kuya? Nasaan ka dito? Dito. Ah, nandito ka na. Tapos mga anong oras na to? Mga around 9 na rin. 9 Minsan mag-loading kami ng gabi. Minsan 8:30. Hanggang walang kami yung namimili na anong oras yan yung loading. Nung nag-roving ka, walang katao-tao dito? Wala na. Pero may naririnig kang sumisit-sit. Oo, dito banda. Ay, Tapos, saan yung sumisit-sit? off ko yung ino-off ko yung ano. Punta ko doon. May nagsisit-sit. Hinalikan ko. Saan? Dito banda Dito ba sumisit-sit? sa may tawid. Ay, dito. Paglingon ko nga nun, huminto siya. May kilabutan ako. Tapos, pagpunta ko doon sa breaker, ito na. Kung mag-check ka, humihinto siya. Pero pag aalis ka naman, sisit-sit naman siya. Doon ako natakot. Kayo nga yung balami. So, dali na akong ino-off ko na yung ano, yung breaker. Kumaripas ka na naman. Oo, hindi naman ako tumakbo pa. Nagtalon-talon. Nakakot na ako. Yun lang ang stay. So, dito sinasabi yung merong sumisit-sit dito sa opisinang to. Yung Xerox machine, bigla na lang daw na Nag-open siya. open. Tapos bigla na lang merong magsa-Xerox. Yun ang experience. Ako na-experience yung Xerox machine. Ma-open siya. Paano mag-open? Parang yung ilaw niya. Nag-on. Oo. Kaka ako na. Automatic siguro to. Hindi ko lang pinansin. Hindi naman. Kaya tinanggal ko na lang yung ano. Yung saksakan niya. Kung nagtatapos ang ating pag-iikot dito sa building na to, kami dito wala masyadong na-experience ngayong gabi nito. Pero lahat ng mga pinakita namin at kwento namin dito sa episode na ito ay base sa mga kwento sa atin ng mga mismong nakaranas sa kanila. Pero kung totoo man o hindi, dapat natin alalahanin na bigyan natin ng respeto ang mga nasa paligid natin. Mapanilalang man yan, tao, elemento, espiritu, o kahit ano pa. At respetuhin din natin yung kanya-kanyang mga storya at karanasan ng mga nakaranas sa ganitong klaseng nilalang. Huwag natin kutyain, bagkus intindihin natin sila. So yun lamang po, ako po muli si Yuri Joy at maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa aming pag-iikot sa ating Halloween special. Hanggang sa muli po, Happy Halloween sa inyo! Creepy. Bata yung balahibo.